mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Tasbasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the fourth topic for this series, which is God is generous to those who seek Him. And our scripture is all about Psalm chapter 34, verse 10. So, the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagtuturo na ang Diyos ay nagbibigay ng mabubuting bagay sa mga nananalig at naghahanap sa Kanya. So, habang ang iba ay maaaring magdusa sa kakulangan, ang mga naghahanap naman sa Panginoon ay palaging nakakaranas ng Kanyang sapat na provision. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is, God is a generous Father. So, yung mahal na Diyos natin is mapagbigay na Ama siya na nagmamahal sa kanyang mga anak o sa atin at laging handang tumugon sa kanilang mga pangailangan. So, second is, God does not withhold any good thing. So, walang mabuting bagay ang ipinagkakait ng mahal na Diyos natin sa mga nagmamahal at tumatalima sa Kanya. So, ang kanyang mga biyaya ay sapat at palaging napapanahon. So, last teaching is God wants His children to seek Him. So, ang layunin ng Diyos ay hindi lamang tayo is maghanap ng kanyang biyaya, kundi maghanap ng kanyang presensya. So, ang paghahanap kasi sa kanya is nagdudulot ng kasiyahan na hindi kayang tumbasan ng anumang material na bagay. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is trust that God is generous. So, dapat tayo magtiwala na ang Diyos ay mapagbigay at hindi tayo iiwan sa ating mga pangangailangan. So, hayaan natin yung pananampalataya ang mag-udyok sa ating pagtitiwala sa Kanya. So, second is do not ask beyond God's will or God's goodwill. So, sa ating panalangin o pananalangin o yung pray natin is dapat sikapin nating maging kontento sa mga plano ng Diyos at huwag humiling ng higit pa sa kung ano ang mabuti ayon sa kalooban. So, second is, last is, third is seek God not wealth. Excuse me. So, dapat ituon natin yung mga puso natin sa paghahanap sa Diyos higit pa sa yaman o anumang kamundong bagay. So, sa Kanya lamang kasi natin matatagpuan yung tunay na kasiyahan. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tatas about why should we seek God and not wealth. So, para kasi sa akin, yung kayamanan is pansamantala lang siya, or ibig sabihin is pangmadalian lang. Kumbaga, mabilis lang mawala at hindi natin ito madadala o hindi nagdadala ito ng tunay na kasiyahan o kapayapaan. Samantala kasi yung paghahanap sa Diyos ay nagdudulot ng espiritual na yaman at kasiyahan na walang hanggan. So, kapag ang ating mga puso ay nakatuon sa ating mahal na Diyos, nagiging mas malinaw yung ating layunin sa buhay. So, ang relasyon natin sa Kanya, ang tunay na bibigay kahulugan sa ating pagkatao. So, let's pray na po. Lord God na mapagbigay, salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin. Lord God, turuan mo kaming magtiwala at maghanap sa iyo higit sa ano pa man. So, Lord God, naway maging kontento kami sa iyong provision at ituon ang aming mga puso sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.